ating mga panalangin ng mga sumusunod na intensyon. Para po sa pasasalamat ni Arlene Almasin and family, Almasin family, Esmeralda Marsan, Arlene Milo, Vincent Paul Ganasias, at Shirley Bayale sa karawan po ni Almira Almasin. Para po sa espesyal na panalangin, healing and recovery of Ellen Almasin, healing and recovery of Ria Sul Poke, for the successful opening of the new business of Ria Sul Poke, for the successful surgery of Nicole Rian de la Cruz, Vincent Paul Ganasias. Para po sa mga kaluluwa, Ricardo Soriano Jr. and Sr., Alma Soriano, Kate Carlene Soriano, Concepcion Soriano, Ramon Soriano, Reynold Abisado, Modesto Palomares, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo and Flor de Lisa Ibadlir, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlir, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Leia Moranya and Vincent Pimentel, Jesus and Hospia Asis, Edwinda Simpas, Antonio Simpas, Cornelia Simpas, Marcelino Lastimosa, Beatriz Lastimosa, Artemio Labiao, Vicky Dales, Emiliana Omongos, Mildred Omongos, Nelson Omongos, Agustin Erlinda Ruben Domingo, Luisa and Alivio Almasin, Patrick Avillaneda, Josephine Ong Salcedo, Rudy Patrick Velez, Marife Salomon, Ador Abades, Domerica Bolivar, and Eneline de la Cruz. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Magsitayo pong lahat sa pagsisimula natin banal na misa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Epipanya.
o pagpapakita ng Panginoon. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinatawan ng mga patas o tatlong mago. Turuan nawa tayo ng pagdiriwang na ito na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa isang Diyos Ama. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating magawang mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinapatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay lawin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayon kay Propeta Isaias, tataglayin ng Jerusalem ang liwanag ng Diyos at titipunin ang kanyang bayan mula sa lahat ng dako. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kanilingan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kanilingan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae kagang tila mga bata. Ang tanawang ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman iyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na May, darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Ang mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang mga Hudyo, kundi maging ang mga pagano. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos
sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sabay-sabay pong lahat. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Hudiya. Noong kapanahonan ni Haring Herodes, dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtatanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Hudiya, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nahuli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilingan ng ganito, kumayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong matagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inahandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mera. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nagiba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsupo pong lahat. Isang malamig na gabi po sa ating lahat. Maligayang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo.
Salamat sa pagbati sa akin. Kapistahan, pakisabi sa katabi ninyo. Hindi yun. Sabihin, tingnan nyo muna yung katabi ninyo. Sabay kindat. Tapos sabihin ninyo, alam mo, sabihin niyo na, alam mo, nang dahil sa'yo, nakita ko si Kristo. Palakpakan natin ng Diyos. Mga kapatid, napakagandang gabi dahil sa hindi sa natatapos ang gabing ito dahil sa kapistahan na kung saan next week ay Baptism of the Lord. Kung hindi, binibigay sa atin sa mga pagbasa na kung saan ipinapakita ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa ating Ebanghelyo, sa mga pagbasa, may 4 na Herodes. Siguro magtataka kayo kung bakit 4 na Herodes, isang Herodes lang naman yung napapakinggan po natin. Herodes means heroic, hero, from Greek word. Ang sinasabi po dito sa Ebanghelyo ay si Haring Herodes, Herodes the Great, dahil marami siyang mga project. He built a lot of project. Pag sinasabi nating project, sounds familiar, no? Proyekto. Marami siyang ginagawa na kung saan nagiging tanyag siya, nagiging kilala siya. Nandoon na siguro yung ibang mga magagandang project, narin din yung ibang hindi magagandang proyekto. No? So, dalawa lang naman yun. Magaganda at hindi, magiging tanyag ka talaga at makikilala ka. Okay? Pero siya din yung nagsasabi na hanapin ninyo ang bata dahil gusto niyang sumamba. Pero sa likod ng kanyang isipan, hindi po pagsamba. Kung hindi, may iba siyang pakay. Bakit? Gusto niyang ipapatay ang bata. Kaya mayroon po tayong Niños Inocentes na kapistahan, 2 years old below, December 28. No? December 28, yun po yung kapistahan ng mga inosenteng bata na kung saan pinapapatay ni Herodes dahil ayaw niyang magiging kahalili, isa sa kanila na magiging hari at papaalisin siya dahil hari ng mga Hudyo, si Jesus. Kaya ayaw niya, natatakot siya, nagiging sakim siya sa kapangyarihan. Ang kasakiman niya ang nagdadala sa kanya ng takot at kalungkutan. Pag marami kang pera, natatakot kang mananakawan, natatakot kang mawalan, natatakot kang uutangan, natatakot ka na hindi na babalik po ito sa iyo. Kaya, he built a wall. Pinaikutan po niya ito. Nataranta ang buong Jerusalem. Sa pagkakataranta ng isang taong Herodes, nataranta ang buong Jerusalem. Bakit? Siya ang may hawak ng mga tao sa Jerusalem. At hinahanap nila ang bata. Sa halip na kung saan magiging masaya sana siya, nalulungkot siya. Dahil iniisip niya ang sarili niya na mawawalan siya. Hindi niya iniisip yung mga tao. Ginagamit na rin yung mga tao para maglingkod sa kanya. Ang ibang Herodes ay tinatawag ko yung 3 mago. 3 hari, Melchor, Baltasar, at saka si Gaspar in traditions in name. Pero, kung titingnan po natin dito, bakit naging Herodes? So, tayo say, the Greek word, hero, heroic, sa mga ginagawa, makapangyarihan, tanyag, honorable, dakila ditong mga taong ito. From east, sa silangan, nakita nila ang tala. Iba ang kanilang pinanggalingan. Okay? At sila ay mga tanyag, maalam. Nakilala sila sa kanilang pagiging hari by traditions. Mayroon nagsasabi sa akin na Happy Feast of 3 Kings. Father, no? Just want to correct, hindi po kapistahan ng 3 Kings. Kapistahan ng papapakita ng ating Panginoong Jesucristo. No? Epiphany. Epipanya, may pangalan ba itong Epipanya? Huwag kayong mahiya kung Epipanya ang pangalan mo o Epipanyo. Meron ba? Yung tatay ninyo, Epipanya, nanay ninyo. Eh siguro, ipinanganak sa kapistahang ito, Epiphany. Kaya yung IDSA, Epipanios de los Santos Avenue. Yung IDSA. No? Pagpapakita, nagpapakita. Kung sa baga, tala, nakikita, daan. Kaya yon po yung pinapangalan.
No? Magagaling yung mga Espanyol dati na kung saan ibinigay nila yung religious name sa isang lugar para maalala natin kung ano po yung kapistahan in relation, in connection, in association sa mga bagay. Kahit saan man tayo, maalala natin ang Diyos nagpapakita kung aware po tayo sa mga pangalan. Kaya dito mga kapatid, no, nagpapakita ang pantas. Sila ay mga astrologers, nag-aaral kung ano ang bituin. Dahil naniniwala sila sa bituin, malalaman nila kung ano ang mangyayari ng sanlibutan. Kaya nung nakikita po nila po ito, kakaiba po yung bituin na ito na nakikita. Katulad ng bituin na sa likod, tingnan niyo sa likod. Hindi yung sa likod mo. Yung doon sa taas. Yung star na yun, hindi lang po yung palamuti. No? Kung sa baga, nagliliwanag talaga. Kahit dito, maraming mga ilaw, pero yung liwanag na yan ay kakaiba. At yun ang sinusundan nila. Dahil paniniwala nila, mga kapatid, ay galing sa Diyos. Sumisimbolo na ang tala ay galing sa Diyos. Lumapit sila sa Diyos ng buong kakumbabaan. Lumalapit sila sa Diyos na kung saan sumunod sa liwanag. Kakumbabaan at liwanag. At ipinapakita nila to sa pagsunod o paglayag o paglalakad na kung saan nakatingin sila sa tala. At nakarating sila doon sa mag-ina, sa mag-ama na nakikita si Maria, si Jose at ang bata. Kakaiba ang tatlong po ito dahil sila'y taniyag, honorable, dakila. Pero sumasamba sila sa mas dakila kaysa sa kanila. Unlike Herodes, na kung saan hari siya, pero hindi niya ni-recognize na may higit pa sa kanya. Dahil siya mismo ay nagiging Diyos na sa mga tao. Pero itong tatlo, hindi na bumalik sa kanilang old form ways of what? Living. Hindi na sila bumalik. Sinasabihan sila sa panaginip, sinasabihan sila ng Diyos sa panaginip na kung saan, huwag na kayong bumalik. Oo, huwag na kayong bumalik kay Herodes dahil may pakay si Herodes na kung saan ay talagang gusto niyang i-erase tong bata na ito. Pero kung titingnan po natin po ito sa buhay nila, huwag na kayong babalik. Huwag na kayong babalik sa dinadaanan ninyo. Kung gusto ninyo magiging matagumpay sa panahon na ito, huwag ninyong balikan ang mga nakaraan na hindi maganda. Ano ibig sabihin doon? Change your attitude. Kung gusto po ninyong magiging matagumpay pa. Kung maganda ng inyong attitude, pagandahin nyo pa. Kung hindi maganda, palitan nyo niya. Andito yung mago, nakakita ng liwanag. Puntahan nyo na. Sundan nyo na yung liwanag. Sundan natin ang mago. Huwag natin sundan si Herodes. Bakit? Si Herodes, pinapahanap niya ang bata upang patayin. Pero ang tatlong hari o tatlong mago, hinahanap niya ang bata upang sambahin. Bakit? Dahil gusto nilang makapaglingkod ng tunay at totoo na may kagalakan. Sa bawat kanya-kanya nating pamumuhay, naglilingkod po tayo. Oo, nagtatrabaho, may professions, iba-ibang profesyon, may mababa, may mataas. Pero paglilingkod po yon. Kung ina-acknowledge natin ang Diyos na siya ang pinakamataas sa lahat, naglilingkod po tayo sa Kanya. It means, kapag naglingkod po tayo sa Kanya, dapat nagiging masaya po tayo. Kung hindi po naging masaya po tayo, tanungin natin ang ating sarili, sino ang ating pinaglingkuran? Ang pinaglilingkuran po ba natin ang ating sarili? Ang pinaglilingkuran po ba natin ay ang mga kayamanan? Naging masaya lang po ba tayo dahil sa kayamanan? O naging masaya ka sa paglilingkod mo sa kapwa-tao? Nagiging tala ka sa ibang tao? Yun po yung tanong. Kaya itong tatlong mago, tatlong hari, hindi na sila bumalik sa dati. Inirenounce nila ang kanilang sarili at sumunod sila sa totoong hari dahil doon nila nakikita ang tunay na kagalakan. Iniiwan nila ang dating sila at pumunta sila sa bagong sila. New, hindi na old. Unlike before, there is what we call chaos. But when Christ came, ipinapakita sa atin kung ano talagang dapat natin gagawin dahil hindi sumusunod sa mga propeta ang mga nauna, siya na mismo ang nagkatawang tao para makita at masundan. Kaya dito mga kapatid,
Ano pong matutunan po natin? Ano pong pinapaalala sa atin sa kapistahan na ito? Unang-una, again, sinasabi ko na sa inyo, Jesus is the love of God for all of us. Kung meron po kayo o nakaranas po kayo ng panliligaw, nagbibigay kayo ng chocolate, nagbibigay kayo ng bulaklak, ibinibigay po sa inyo, sabay sabi, I love you. Tapos, tinanggap mo rin, I love you too. Yung bulaklak, yung chocolate, embodiment of love. Expression. Ang Diyos Ama, para makita natin yung pagmamahal niya, yung anak niya, yung embodiment of love. Walang iba kundi si Kristo na tinatanggap natin, nakikita natin, sinusundan natin. So makikita talaga natin na may Diyos Ama at hindi po tayo pinabayaan. Nandoon lamang siya, kaya nga tinatawag na Emmanuel. Kaya nga tinatawag na Jesus. Why? Because Jesus is to save. Maniligtas. Ito po yung ipinapaalala sa atin na ang dala ni Jesus ay kaligtasan mula sa ating pagkakasala. Hindi lamang po sa mga physical, dahil ang dala talaga ni Jesus ay yung the creation, perfect creation in the movement of silence. Unlike before, there was a chaos before the creation. But the creation himself is just Jesus Christ, because from the first creation, which is chaos, and become more harmonious, dito nakikita ni San Pablo na simula nung una hanggang sa pagdating ni Kristo, ang mundo ay inihanda para dumating si Kristo pagdating ni Kristo. Kaya tayo sa Advento, inihanda natin ang ating sarili para dumating si Kristo sa atin. May kanya-kanya din tayong mundo sa buhay po natin. At minsan nawawala po tayo sa mundong ito kung ano po ang ipinapalakad o ipinapagawa ng Diyos, kasi may sarili tayong mundo. At minsan yung mundo natin ay umiikot at nawawala po tayo sa ating sarili. At nawawala po tayo. Kaya ipinapalala sa atin ng Advento, pagpasok ng Christmas, at hindi pa rin din yun, o hindi, sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na nandiyan na siya. Nandoon na siya. Embodiment of God's love. At dito, makakaramdam po tayo, pangatlo, ng tunay na kaligayahan, kagalakan sa pagsunod natin kay Kristo. Yan ang ipinapalala sa atin. At ito ay nagtuturo sa atin, mga kapatid, na kung saan, ituturo po tayo sa tatlong mago, na kung saan sila ay nakakita na dapat sundan din po natin kung anong ginagawa ng mga tatlong hari o tatlong mago. Wise men, maalam, nagiging tanyag, nagiging dakila. Mas higit pa nagiging tanyag at nagiging dakila dahil sa hindi sa kapistahan nito, o hindi, talagang sumusunod sila at nakikilala sila. And that is embodiment also of whole world, hindi lamang sa bayang Israel, kung hindi sa buong sanlibutan. Kasama na tayo po doon. Kaya nga ating simbahan, sabi ng Roma, sabi ng Vatican dati na 15th century, go out 2 by 2. Mga congregations, umalis kayo, pumunta kayo kahit saan. And there was evangelization. Saan? Pilipinas, dinadala ang Santo Niño. Kahit saan, dinadala ang mga santo. Sa India, dinadala iba-iba. 12 apostles. Go out. Sing. Proclaim. Yan po yun, mga kapatid, na kung saan nakita ng liwanag at ipapaliwanag pa ng mas malalo ang liwanag. Dalhin mo yung liwanag sa labas. Hindi lang man po sa iyo. Yung kagalakan mo, ipaparamdam mo sa iba, hindi lang sa iyo. Dahil yung kay Herodes, ang kagalakan niya, ang kanyang kasiyahan ay sarili niya, kaya ayaw niyang mawala sa trono. Pero noong matanda na siya, nagkaroon siya ng sakit. Ano po yung sakit? Mental and physical disorder. Nasiraan siya ng bait. At meron pa tinatawag na osteoporosis. Hardening and thickening of the arteries. Dahil sa kain, dahil sa indulge, hindi na makapag-exercise siguro dahil siya iniisip, gano'n na lamang po ang gusto niya na protektahan yung trono na yon hanggang sa pamatay. Okay?
At marami pang mga sakit. Bakit mga kapatid? Ang mga mago. Dahil ang mga mago, sila yung nakakita ng liwanag. At ang liwanag na yan si Kristo. Si Kristo ay hindi ipinanganak sa palasyo. Si Kristo ay pinanganak sa sabsaban. Anong hamon sa atin? Challenge for all of us ay makikita natin si Kristo sa ordinaryong lugar. Makikita natin si Kristo sa ordinaryong tao. Makasalumuhan natin si Kristo sa taong tinatanggap mo. Sa mga simpleng tao. Na walang hollow pride ang kanilang mga puso. Simple. Pure. Sa mga taong tinatanggap mo. Sa mga taong pinapatawad mo. Makikita mo si Kristo. Sa mga taong ang kanilang puso, ang iyong puso, ang pinagharian ay pag-ibig at pagmamahalan. Kaya mga kapatid, again, sabihin ninyo sa katabi ninyo, alam mo, nang dahil sa iyo, nakita ko si Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ibig. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, upang maging masigasig kami sa mga gawain para sa laging ikaluluwalhati ng ngalan mo at sa kapayapaan ng buong mundo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo nawa sina Papa Leon, 14, Obispo Aldo, at sa lahat ng mga obispo, pare, religyoso at mga laiko, ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong kanilang nakadadaupang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding paghihirap, bigyan mo sila ng pusong bukas at nakararamdam ng pagkilos ng iyong espiritu. Bukawin mo ang puso ng mga taong nakasasalamuhan nila tungo sa pagbibigay ng tulong na kinakailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ecumenical, huwag sanang maging hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pagkakamit ng higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba kay Kristong ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa yumao naming mga mahal sa buhay, kupkupin mo sila sa iyong walang hanggang pag-ibig at tanggapin sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, itulot mong lalong mabatid ang aming mga puso, ang iyong Espiritong Banal, upang araw-araw kaming makakalahok sa pagtatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo pong lahat para sa ikalawang bahagi nating pagdiriwang ang huling hapunan. Magsitayo pong lahat. Manalangin ngayon mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay at sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mera at insinso ang tinataglay, kundi ang inilahad, inihain at pinagsasaluhang si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ikaw sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na naiba sa amin. Pinarapat mong sa pagkatao namin magdingning ang karigtan sa kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo naming Papa at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Pagpalain kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayo niyo ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muli. Parish announcements. The Abona has launched a new website for the 4 parishes of Kuwait. Please visit the website catholicchurchkuwait.com. The 2026 parish calendars, priced at 1.5 KD, and the 2026 Bible diaries, priced at 3 KD each, are now available at the parish office and at the courtyard. We encourage all parishioners to make daily reading of God's Word a part of their spiritual life. Kindly purchase your copies at the earliest, as stocks are limited. The Parish Resource Center, blessed by Bishop Aldo, is now open. We warmly encourage everyone to patronize the shop and support our parish through your purchases. Our clergy will be attending a retreat in Bahrain from 5th to 8th January. We humbly ask you to keep them in your prayers. On 14th January, the English Mass will be at 6 p.m. in the Co-Cathedral. His Eminence Cardinal Pietro Parolin, the Secretary of State of the Vatican, will be visiting Kuwait for 2 days on Thursday, 15th January. The Cardinal will celebrate the Holy Eucharist at 6 p.m. We warmly encourage all parishioners to join this special celebration. Attendance is mandatory for all lectors, extraordinary ministers of Holy Communion, catechists, choir members, parish council, and members of all languages and rites. All other parish activities on this day stands cancelled. On 16 January, there will be a grand celebration of the elevation of Our Lady of Arabia to Minor Basilica. The Rosary will start at 9:30 a.m., followed by the Holy Eucharist at 10 a.m. We encourage you to join this special event, as this is a proud moment and a special privilege for all parishioners of Kuwait. On Saturday, 17 January, there will be a solemn pontifical celebration at 6:15 p.m. to mark 65 years of the consecration of the Co-Cathedral. The Holy Eucharist will be presided by His Excellency, Bishop Aldo. All parishioners are invited to join and celebrate this important milestone of our Mother Church. In the spirit of Christmas, the parish will host each day of poor, welcoming those in need, regardless of religion or nationality. The evening will feature food, music, and the joy of giving. The event will take place on Thursday, 22nd January 2026 at 7 p.m. in the Holy Family Hall of the Co-Cathedral. We warmly invite your generous support through donations. Volunteers will be in the courtyard to receive contributions, or they may be given at parish office. Official receipt will be provided for all contributions. Let us come together to share the joy of Christmas with those far from home. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa patuloy na suporta sa ating parokya. Ang Resource Center malapit sa may parish office ay bukas po. Medyo pabubuksan ko po ngayon kasi kanina may gustong bumibili. Kaya pwede pa po kayong bumili kung ano po yung gusto ninyong bilhin na gagamitin at magagamit po din natin sa paglago ng ating pananampalataya. Kaya open po yon after nitong mass na ito, pwede po kayong pumunta. Magsitayo po ang lahat. Wala tayong ibang pasalamatan mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Diyos sa papakita niya sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyoko inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy
The Lord bless you. The Lord keep you. May show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagkapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Kristo. Salamat sa Diyos. After po kayo bumili, ay pwede mo pong basbasan ang inyong mga binibili. Maraming salamat po.